Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin Capricorn kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is money, career, financial reading for the month of May 2025. So, general reading lang siya. So, pwedeng sa iba mag-resonate pero pwedeng sa iba hindi rin. So, like and share and subscribe if you are new to this channel. And thank you sa lahat ng mga dati kong subscribers. Okay, Capricorn, first card mo is number 5, financial and material changes. Okay, so yung first card mo dito, nagsasabi Capricorn na posibleng for how many years siguro, maybe 5 years or pwedeng 5 months or yung pinakamatagal 5 decades if you are 50 years old, 50 plus. Sinasabi na posibleng hindi maganda yung takbo ng financial mo. May mga trabaho pero or may mga sources of income naman pero hindi siya masyadong stable. So dito sinasabi ng barahan na for the month of May is number 5, 5th of the month. 5th of the year, sorry. And sinasabi na financial and material changes ang possible na mangyari sa'yo. So, Capricorn, prepare yourself for the financial and material changes na posibleng mangyayari this month of May. And number 5, hindi ka dapat nag-aalala. Okay? So, just let it go. Let it flow. Gawin mo lang kung ano ang nararapat mong magagawa. Okay? If you have job, if you have business, just do your job, just do your business. And hayaan mo ang universe na ibigay sa iyo ang karapatan mo or karapat-dapat na blessings na para sa iyo. Okay, next card natin is adjacent possibilities. Okay. Adjacent possibilities is a card na nagsasabi sa inyo na siguro for how many times na or how many years na marami din ang nagbubukas na pinto ng financial sa'yo but marami ang rejections, parang ganun. So maraming opportunities, like marami kang nalalaman na dito pwede ako mag-apply ng trabaho but unfortunately hindi ka nakakapasok, parang ganun. So dito sinasabi na maraming pinto ang nagsarado, maraming rejections but maraming magbubukas sa'yo na opportunity, pinto ng opportunity na pwedeng makatulong sa'yo para sa pagbabago ng iyong financial and material changes. Okay. Okay, pasensya na guys sinisipon kasi ako. Okay, next deck tayo. Third deck. Para ito sa mga Capricorn. Okay. Tingnan natin. First two cards tayo. So, yun. So, sinasabi sir dito Capricorn, from rags to riches siya. So, from tower to the sun. From sadness to happiness. From scarcity to being rich. Parang ganun. So, dito sa the tower, sinasabi na yun nga. Sabi ko sir dito, for almost how many years siguro or how many months na hindi maganda yung takbo ng iyong foundation, lalo na sa money or career. But, sinasabi ng barahan na may recovery dito. So, parating na yung recovery, financial happiness, stability, and balance. So, halimbawa, maraming nawala sa iyong pera, maraming na-miss na opportunities or possibilities, maraming nawala na contracts, parang ganun, or nawala ng ayun, basta pera, financial, or trabaho. Dito sinasabi na parating na yung glory, parating na yung stability, yung happiness, yung enlightenment, yung clarity para sa'yo. Okay? Diba? So, sabing financial, sinasabi sa'yo dito Capricorn na ihanda mo ang sarili mo para sa financial peace and harmony. So, itong Page of Wheels is all about future, financial future. So, sinasabi na in the near future, sobra kang magiging maginhawa, peaceful, stable, secured sa usaping financial. Kasi financial yung hinahanap nating message dito. Okay? So, ngayon, sa kasalukuyan, if ever lang na maraming gumugulo sa isip mo,
maraming choices and options ka na gustong gawin, or iniisip, but nawawalan ka siguro ng interest or focus kasi gawa ng past issues or past relationships, lalo sa money. And dito sinasabi ng barahan na ano man ito na mapili mo talaga na journey, na pathway sa financial pathway. Ito ay magdadala talaga sa iyo ng sobrang change and transformation. So, ganun talaga ang buhay. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. 'Di ba? So, dito sinasabi ng baraha, Capricorn, na isang desisyon ang kailangan mong gawin. Like for example, may Capricorn dito makakapag-desisyon ng lumipat ng career, lumipat ng trabaho, mag-migrate, or pwedeng mag-relocate. Parang ganun. So, sinasabi sir dito ng baraha na yung chariot natin is 7. So, tapos na yung paghihintay mo, Capricorn. Kailangan mo nang mag-desisyon. It's time for decision. And sinasabi ng baraha, lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Kasi pag lumabas ka dyan, makikita mo yung sobrang ganda ng kapaligiran mo. So, baka nag-stay ka sa isang trabaho, sa isang negosyo, sa isang source of income na useless na or pwedeng stagnant na. And kailangan mo na talagang lumabas para puntahan mo na yung nakatadhana sa'yo na place of work or career or financial stability na place. Ace of Swords, may good news. May mga good news na posibleng parating. It's communication, letter, calls, chat, or pwedeng email, confirmation. And this one is good kasi sinasabi sa'yo dito na yung good news na parating sa'yo, Capricorn, is all about financial stability and balance. So, overall, stability and balance talaga yung mangyayari sa'yo sa usaping pera ngayong Mayo. So, dito pwedeng may halimbawa, humihingi ka ng tulong financial, may mga tao na pwedeng matulungan ka, humihingi ka ng pabor, like gusto mong lumipat ng career, or pwedeng any types ng help, financial help, ay posibleng makuha mo this month of May. And if for example, ikaw yung may karapatan, or hindi karapatan, ikaw yung may kakayahan na makatulong, sinasabi ng baraha sa'yo dito na maybe family members, pamilya, kakilala, kaibigan, or kung sino man ito na pwedeng humingi ng tulong sa'yo if you have something to give or if you have capabilities to share na blessings, share your blessings. And if naman kailangan mo ng tulong talaga, ang pwede mong unang lapitan dito is immediate family. Kaya sabihin mo, Capricorn, na no, hindi ako makakakuha sa kanila. Just ask help, okay? Just try mo lang. And dito sa Ten of Cups, sinasabi na walang pamilya ang hindi magtutulungan, lalo na in case of emergency. So, nakikita ko sir dito, in the near future, Capricorn, hindi lang financial ang magiging stable sa'yo, kundi yung emotional. Yung mga away na yan sa pamilya ay posibleng masettle na yan. Yung mga inggitan, misunderstandings, posibleng maayos na yan. Okay? Thank you guys for watching. Bye!